Ang Diyos na si Tiyaak ay isa sa pinakamahalagang figura sa mitolohiyang Maya na kumakatawan sa ulan at sa kasaganang nagpapanatili ng buhay. Para sa mga Maya na malaki ang pag-asa sa agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng mais, si Tiyaak ang Diyos na tinitingnang nagtitiyak ng tamang kondisyon upang makaligtas ang kanilang lipunan. Kung hindi magdadala ng ulan si Tiyaak, matutuyo ang mga bukid, hindi tutubo ang mga pananim, at daranas ng gutom at dalamhati ang komunidad. Siya ay pinarangalan bilang isang mahalagang tagapagbigay, na ang kapangyarihan ay nagbabalansi sa pagitan ng tagtuyot at kasaganaan. Ang presensya niya sa mga mito ay nagbibigay diin sa kakayahan ng Diyos na pakainin ang lupa sa pamamagitan ng ulan at muling magpasigla sa lahat ng kalikasang nakapaligid sa kaniya. Siya ang nagdadala ng tubig, at ito ay itinuring na isang espiritual na puwersa na nagdurugtong sa mga tao, sa mga Diyos, at sa siklo ng buhay. May napakahalagang papel si Tiyaak sa pagpapalago ng mais na itinuturing na banal na pagkain ng mga Maya. Ang kakayahan niyang magpabagsak ng ulan ang dahilan kung bakit lumalaki ang mais, at kasabay nito, umuunlad ang buhay. Karaniwang inilalarawan si Tiyaak na may daladalang makapangyarihang palakol na ginagamit upang biyakin ang mga ulap at palayain ang ulan. Ang palakol na ito ay naglalarawan sa kaniyang paghawak sa mga elemento at sa kakayahan niyang direktang manghimasok sa kalikasan. Sa pagwawasiwas nito, pinuputol ni Tiyaak ang mabibigat na ulap, hinahayaang umagos pababa sa lupa ang tubig at nagdadala ng buhay at panibagong sigla. Ang kaniyang palakol ay iniuugnay rin sa kulog, ang tunog ng mga makapangyarihang hampas ni Tiyaak laban sa mga ulap. Ang mga senote, mga likas na balon na binubuo ng tubig sa ilalim ng lupa, ay itinuturing ng mga Maya bilang mga banal na lagusan patungo sa mundong espiritual na tuwirang konektado kay Tiyaak. Itinuring ang mga anyong tubig na ito bilang mga tahanan o daan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, sapagkat sinasagisag nila ang pinagmumula ng buhay at ang kabuhayang nagpapanatili sa mga pananim. Ang tubig na lumilitaw mula sa mga balong ito ay itinuring na sagrado, isang tuwirang kaloob ni Tiyaak para sa kaligtasan ng komunidad. Dahil dito, ang mga senote ay madalas gamitin sa mga ritual at seremonya upang parangalan ang Diyos ng ulan, lalo na sa panahon ng tagtuyot o kapag lubhang kinakailangan ang pag-ulan. Sa mga ritual na ito, naghahandog ang mga Maya ng iba't ibang alay, mula sa pagkain, mahahalagang bagay, at maging mga alay na tao o hayop. At lahat ng ito ay inihahagis sa tubig ng senote upang parangalan si Tiyaak at hilingin ang kaniyang awa. Ang mga kilos na ito ay tiningnan bilang isang uri ng palitan kung saan ibinabalik ng mga Maya ang ilan sa kanilang pag-aari o maging ang kanilang buhay sa lupa at sa mga Diyos, sa pag-asang gagantimpalaan sila ng kasaganahan ng lupa at ng pagpapatuloy ng buhay. Madalas ding iuugnay si Tiyaak sa palaka, isang hayop na sumasagisag sa pagkamabungahin, tubig at panibagong pag-usbong sa kalikasan. Ang mga palaka at mga palakang lukban ay pinakaaktibo tuwing tag-ulan at madalas magsimulang kumukak bago dumating ang mga bagyo. Ang ganitong pag-uugali ay itinuring ng mga Maya bilang isang senyales ng paparating na ulan na iniuugnay sa kapangyarihan ni Tiyaak. Ginagamit ang mga anyo o larawan ng palaka sa mga ritual upang tumawag ng ulan at kasaganaan. Ang kokak ng palaka ay itinuturing na isang banal na tunog na makakahatak ng pansin ni Tiyaak, na humihiling ng kaniyang pakikialam upang pagkalooban ang mundo ng tubig. Bilang pinakadakilang tagapagbigay, iniwan ni Tiyaak ang kaniyang bakas sa mitolohiya sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga likas na siklo sa kaligtasan at espiritualidad ng mga tao.